Kabanata 41. Matinding pagnanais na lumakas. Naisip ni Jinwoo na kaya nakakuha siya ng teleportation stone, at hindi pa nagsasara ang dungeon dahil maaaring hindi pa tapos ang quest. Makalipas nga ang ilang minuto ay nagulat siya nang yumanig ang paligid at may mga lumabas na tila portal. Kasabay din noon ay ang pagbibigay ng alarm ng system, na magsisimula pa lamang ang job change quest. At ayon pa sa system, kung mas matagal siyang mananatili sa dungeon, ay maiipon lahat ng points na makukuha niya na maaari niyang magamit upang makakuha ng mas mataas na class at rank. At lumabas ang timer kung saan naguguluhang naisip ni Jinwoo na mananatiling bukas ang gate, at kailangan niyang makaipon ng maraming points. Nagsimula nang magbilang ang timer at dahan-dahan na ding gumalaw ang mga kawal na nababalot ng maitim na aura. Nakatingin si Jinwoo sa mga papalapit na kawal at naisip na madali lamang niyang matatalo ang mga kawal na iyon kung katulad ito ng mga nauna na niyang natalo. Ngunit kung kasing lakas ang mga ito ni Igress ay tiyak na hindi siya tatagal ng kahit ilang segundo lang. At dahil mas malaki ang posibilidad na makakakuha siya ng mas mataas na rank ng class kapag mas matagal siyang mananatili doon, posible na makakuha siya ng hidden class, na babagay sa kanyang kakayahan. May 370 mana pa si Jinwoo kung kaya ini-activate niya ang ability na stealth na gumagamit ng 200 mana at 1 mana kada segundo. Na dahil may natitira pa siyang 170 mana, maaari niyang mapanatili ng 3 minuto. At naisip na may mataas pa siyang HP at MP kaya gagawin niya ang makakaya upang manatili ng matagal sa dungeon. Ngunit dahil sa gumagamit ng skill na detection ang magician, nalaman nito ang kinaroroonan ni Jinwoo, na hindi makapaniwalang nakita siya nito sa kabila ng paggamit ng ability niyang stealth. Kung kaya naman naramdaman din siya ng mga kawal at inatake, sa mabilis namang kilos iniwasan ito ni Jinwoo at ini-activate ang skill na Bloodlust. Kung saan nakakapagpababa ng 50% sa stats ng kalaban, at dahil gumagamit ito ng 100 mana may isa lang siyang pagkakataon para magamit iyon. Kaya kailangan niyang makatalo ng maraming kawal hanggat maari. Kung kaya mabilis na umatake si Jinwoo at napabagsak ang mga ito. Umatake din naman ang mga kawal ng sabay-sabay, at nataman si Jinwoo sa likod, kung kaya ginamit niya ang passive skill na Perseverance. Samantala hindi naman niya inaasahang mas mabilis ang pagdating ng mas marami pang kawal kumpara sa bilis ng pagtalo niya sa mga ito. Unti-unti nang nakaramdam si Jinwoo ng pagod, lalo pa at halos nagamit na niya lahat ng mana sa ability na stealth, kung kaya wala na siyang sapat na mana para makagamit ng ibang skills. Iniisip ni Jinwoo kung gagamitin na ba niya ang teleportation stone, dahil masyadong mahirap ang quest na iyon para sa kanya, at hindi siya sigurado kung ano ang mapapala niya sa job quest na iyon. Kung gagamitin niya ang teleportation stone nangangahulugan iyon ng pagsuko niya, tiningnan ni Jinwoo ang timer at nakitang 5 minuto pa lamang ang lumilipas mula nang magsimula ang quest. Dahil sa pagod na nararamdaman, at pagkaubos ng mana, hinawakan niya ang Heartstone at nagdesisyon ng umalis. Ngunit sa di inaasahan bigla siyang inatake ng isang kawal at natamaan sa braso, na naging dahilan naman kaya nabitawan niya ang Heartstone. Tumilapon si Jinwoo sa sahig at akmang susugudan na ng mga kawal nang gamitin niya ang natitira pang lakas, saka mabilis na bumangon. At sinabing hindi siya maaring sumuko na lang, dahil madami siyang hirap na pinagdaanan para marating ang pagkakataon na iyon. At dahil siya ay nanatili ng napakatagal sa pinakababa, pinangarap niya ang makarating sa pinakamataas. Ang matinding pagnanais na lumakas ang naging inspirasyon niya upang makaya lahat ng pinagdaanan niya. Sinabi rin niya na higit kanino man siya ang mas nakakaalam kung gaano kaawa-awa ang maging mahina. Saka isa-isang nanambalik sa kanyang alaala, ang mga pagkakataon na minamaliit siya ng lahat at pinagtatawanan dahil mahina pa siya. Ang mga sandali kung saan hinahamak siya, dahil kahit isang mahinang halimaw ay hindi niya kayang matalo. Ang mga alaala ng nakaraang iyon ang nagbigay ng lakas kay Jinwoo, saka inatake ang isa sa mga kawal at napabagsak ito. Bagamat nanghihina na si Jinwoo pinilit pa rin niyang makatayo, tila naririnig din niya ang boses ni Mr. Song na nagsasabing maghinay-hinay lang siya, at si Juhi na pinapagpahinga siya. Bigla naman siyang nagulat nang marinig ang boses na pamilyar sa kanya. Sinabi nito na si Jinwoo ang may kasalanan kaya nangyayari ang lahat ng iyon. Nagtatanong din ito kung bakit lagi niyang ginugusto na tahakin ang mapanganib na daang iyon kesa pumunta sa mas tahimik at ligtas na landas. Sinabi din ng boses na iyon na napakaswerte na ni Jinwoo,
dahil narating niya ang lugar na iyon sa kabila ng pagiging isang rank hunter lamang. Lumingon si Jinwoo sa pananggagalingan ng boses at magkahalong takot at pagkabigla ang kanyang naramdaman. Ang refleksyon ng kanyang dating sarili ay nakangiti at nakatingin sa kanya. Kabanata 42. Ang swerte. Nakita ni Jinwoo ang refleksyon ng kanyang dating sarili, nagulat siya lalo pa nang lumapit ito sa kanya, at sinabing hindi ito makapaniwala na sila ay iisang tao lamang. Dahil tumangkad si Jinwoo, nagkaroon ng mga muscles, tumalas ang pakiramdam at mukhang mas lumakas. Nanunuya pa nitong sinabi na ang pisikal na anyo lamang ang nagbago dito, dahil tulad ng dati mahina pa rin siya. Sinabi nito na wala pa rin silang pinagkaiba, dahil tulad ng dati nalalagay na naman sa alanganing sitwasyon ang buhay niya. Pagkasabi noon ay may biglang lumitaw na kawal at inatake si Jinwoo, bagamat nasangga niya iyon, pagod naman na ito kaya hindi na halos makatayo ng tuwid. Muling nagsalita ang imahe ng dating Jinwoo at sinabing hanggang i-rank na lamang siya, at ang kanyang katapangan ay walang madadalang maganda kung lagi siyang padalos-dalos. Sa nanghihinang tono ay inutusan ni Jinwoo tumigil na ito sa pagsasalita, saka sinuntok ito na ikinagulat niya dahil nawala ang imahe sa halip, ang natamaan niya ay ang kawal. Agad din naman itong umatake na hindi na niya naiwasan kaya natamaan din siya sa tagiliran, at mabilis na ibinagsak sa sahig. Nasa sobrang lakas ng impact ay hindi na siya makakilos pa. Habang papalapit ang iba pang mga kawal ay muli namang nagsalita ang dating Jinwoo, sinabi nitong masyado pang malayo ang lalakbayin niya. Kailangan pa niyang magsakripisyo ng maraming buhay, pumatay at iwan ang mga kasama at kaibigan, at siya din mismo ang magiging dahilan ng sarili niyang kamatayan. Halos mawalan na ng malay si Jinwoo habang nakadapa sa sahig, biglang nag-alarm ang system, at muli niyang naisip na nangyari na iyon dati, at naramdaman niya na tila may naulit sa kanyang nakaraan. Naghanda ang kawal upang atakihin siya, nang biglang lumitaw ang notification sa system, kung saan dahil sa hindi niya paggawa ng daily quest ay papatawan siya ng penalty quest ng system. Nagsimulang magbilang ang timer sa system, at naguguluhan namang napatanong si Jinwoo kung tapos na ba ang quest, dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. Muling nagsalita ang dating Jinwoo at sinabing ang swerte ay isa ding kakayahan, at maaring ayaw ng system na mamatay siya sa lugar na iyon, saka ito tumalikod at nagpaalam. At bago pa nga alam apat ang espada ng kawal sa kanya, ay natapos na ang pagbibilang ng system at lumitaw ang screen na nagsasabing hindi niya natapos ang daily quest. Kung kaya mapupunta na siya sa penalty zone. Tumama ang atake ng kawal sa sahig, ngunit nagulat ito dahil wala siyang tinamaan kundi mga piraso na lang ng bato, at wala na doon si Jinwoo. Samantala iminulat ni Jinwoo ang kanyang mga mata at nakita ang mainit na araw, at ang malawak na disyerto. Naupo ito at napag-alamang nasa penalty zone na siya, at naisip nito na nang pumasok siya sa dungeon, ay minadali niya ang lahat sa abot ng makakaya. Dahil sa hindi pa nga pala niya nagagawa ang kanyang daily quest, at dahil hating gabi na kaya nagkaroon na siya ng penalty. Naisip ni Jinwoo na mabuti na lamang at nakaalis siya sa ganoong sitwasyon, naalala niya na sinabi ng system nang magsimula ang job quest na swertihin sana siya. Kung kaya maaaring nais ng system na makaipon siya ng maraming points, at dahil sa swerte o sa pagkakataon kung kaya nakaligtas siya. Binuksan ni Jinwoo ang shop sa system, at dahil sa masyadong mataas ang fatigue level niya, at marami siyang naipong gold kaya naman nagdesisyon siyang bilhin ang pinakamagaling na potion. Matapos itong inimon ni Jinwoo, napansin niyang hindi bumalik ang kanyang health kahit pa bumaba na ang kanyang fatigue level. Naisip niya na maaring hindi na iibalik ng potion ang HP niya dahil sa malala niyang mga sugat, kaya kinakailangan niyang hintayin na lamang na kusa itong gumaling. Naalala ni Jinwoo na dahil wala na siya sa dungeon, maari siyang makabawi ng lakas sa pamamagitan ng pag-level up sa tuwing may matatalong halimaw. Bagamat mukhang mapapabagsak siya sa isang tira lamang, dahil sa itsura niya, malakas naman ang pakiramdam niya at ganado siyang lumaban. Habang iniisip ni Jinwoo kung matutulungan siya ng mga halimaw na mag-level up biglang nagpakita ang mga higanteng alupihan, habang tila naririnig pa rin niya ang sinabi ng dating Jinwoo sa dungeon. Inatake niya ang mga alupihan at kasabay ng pagsaksak niya sa isa sa halimaw ay ang pagbibigay ng notification ng system. Na kailangan niyang makasurvive sa loob ng 4 na oras sa penalty zone na iyon. Nasabi din ni Jinwoo na ang sakit na di siya mapapatay ay ang mas nagpapalakas sa kanya.
Ika-43 Kabanata, The Magicians. Sa apartment na inuupahan ni na Jinwoo. Nagising si Jin dahil sa isang masamang panaginip. Tumingin ito sa orasan at napag-alamang hindi pa rin nakakabalik si Jinwoo, dahil maaaring nasa trabaho pa ito, o sa kasintahan. Muling nahiga si Jin at naisip na imposible naman na magkaroon ng kasintahan ang kapatid, at habang inaantok pa naalala niya na may pagpupulong sa kanyang paaralan, at tiyak na makakadalaw naman ang kanyang kapatid na si Jinwoo, muli itong tumingin sa orasan bago tuluyang natulog uli. Samantala, nasa penalty zone pa rin si Jinwoo at makikitang may 15 minuto pang natitira para nakumpleto niya ang penalty quest. Kung kaya naman ginamit niya ang pagkakataon upang makapag-level up, sa pamamagitan ng pagtalo sa mga higanteng alupihan. At dahil sa patuloy niyang paggamit ng skill na critical attack, nag-level up ito, kasabay ng pagtaas ng kanyang antas. Matapos ang ilang minuto pa natalo na niya ang mga natitirang halimaw, at dahil sa pagtaas ng level niya bumalik naman unti-unti ang kanyang health, at dahil nagagamit niya ang store ng system bumili na lamang siya ng potion para mapabalik ang natitira pang kakulangan sa HP niya. Nag-notify ang system at may 3 minuto pa siyang natitira sa penalty zone, kaya naisip niyang gamitin ito upang paghandaan ang pagbabalik niya sa job change quest. Naisip niya na kailangan niyang gawin ang lahat para manalo, ngunit dahil hindi gumagana ang dagger niya na gawa sa pangil ng Resoka. Naisip niyang bumili ng sandata na tatalab sa baluti ng kawal, dahil nga mas bihasa siya sa paggamit ng dagger, pinili niya ang Nightkiller Dagger. Nabagamat may kamahalan dahil ito ay isang B-class weapon, ay alam naman niyang makakatulong ng malaki sa paglaban niya sa mga kawal na may makakapal na baluti. Ang Nightkiller Dagger ay nakakapagbigay ng karagdagang 25% na pinsala sa mga kalabang may baluti. Bumili din siya ng bandages upang itali ito sa kanyang kanang kamay para hindi niya ito mabitawan tulad ng nangyari sa Hearthstone nang atakihin siya. At kahit pa nga anong mangyari determinado din niyang sinabi na gagawin niya ang lahat ng paraan. At hawak ang runestone na naglalaman ng skill na Commander's Touch, na nakuha niya nang matalo si Igress, naisip niya na maaring magbibigay din ito ng skill na katulad ng stealth na mula kay Kang Tae-shik. Binasag niya ang stone at nakuha ang skill, na napag-alaman niyang kayang kamontrol ng kahit na anong bagay sa paligid. Hindi ito nangangailangan ng mana, upang i-activate, at tumataas din ang level kung laging gagamitin. Naisip niya na maaring ito ang skill na ginamit ni Igress upang tawagin ang kanyang sandata. Sinubukang gamitin ni Jinwoo ang skill sa higanteng alupihan, ngunit dahil mababa pa ang kanyang level hindi ito gumalaw. Muling nag-notify ang system na natapos na niya ang penalty quest kung kaya babalik na siya sa dungeon, at nagsimula itong magbilang. Sinabi naman ni Jinwoo na ang magagawa lang niya ay maghanda at gawin ang makakaya niya, bago tuluyang naglaho at bumalik sa instant dungeon. Nagulat si Jinwoo dahil sa ilang oras niyang pagkawala, dumami ng husto ang mga kawal na kanyang makakalaban, sumugod ang mga ito, kung kaya ginamit niya ang Nightkiller Dagger. Na nag-iwan ng mga pinsala sa kawal, at dahil sa epekto nito natalo niya at napabagsak ang maraming mga kalaban. Hiwa-hiwalay ang mga baluti na nalaglag sa sahig, naramdaman ni Jinwoo na may kakaiba sapagkat bukod sa wala ang mga itong pisikal na katawan. Hindi rin ito nagbibigay ng points kahit pa napakarami na niyang natalo. Naisip ni Jinwoo na nag-level up siya sa penalty zone nang matalo ang mga higanteng alupihan, habang nang matalo naman niya si Igress nakakuha siya ng puntos sa kasanayan. At bagamat sinabi ng system na pansamantalang hindi niya magagamit ang status recovery na kasama sa pag-level up, hindi naman ito sinabi na hindi siya magle-level up. Napatingin siya sa mga magicians na walang ibang ginagawa kundi ang manood at magsalita ng mga incantations habang ang mga kawal naman ay patuloy na umaatake sa kanya. Iniisip ni Jinwoo kung para saan ang mga dasal na sinasambit ng mga magicians, dahil hindi naman ito mukhang debuff or curse spell. Napatingin naman si Jinwoo sa mga portal at naisip na maaaring summon ng spell ang ginagamit ng mga magicians, sapagkat patuloy ang paglabas ng mga kawal mula dito. At kahit pagaano kadami ang natalo niya ay hindi siya nakakakuha ng kahit na anong points. At dahil doon maaring ang summoners ay ang mga magicians na huling lumalabas sa portal, kaya inihagis niya ang dagger niya dito. Kung saan nasigurado niya na tama ang kanyang hula dahil nang mapatay niya ang isa sa mga magician ay nag-notify ang system. Matapos matamaan ng magician, isa-isang naghiwa-hiwalay ang mga baluti ng mga kawal na kinokontrol nito.
Di sinasadyang nakakuha naman ng bagong skill si Jinwoo na dagger toss dahil sa paghagis niya ng dagger na tumama sa magician, at dahil ang magicians ang mga tumatawag sa mga kawal mula sa portal, kailangan niyang mahanap ang iba pang mga magicians. Ini-activate niya ang kanyang skill na stealth, kung saan ginamit din naman ng mga magicians ang skill na detection. Bagamat nakita ng mga ito ang kinaroroonan niya, nalaman din naman ni Jinwoo ang lokasyon ng 5 pang natitirang mga magician. Kung kaya inihanda ni Jinwoo ang kanyang bagong item, ang Dagger Night Killer, na may epektong Night Slayer na nagbibigay ng 25% damage sa kawal na natatamaan nito. Ini-activate din niya ang skill na Commander's Touch, na kayang kamontrol ng mga bagay na hindi na niya kailangan pang hawakan. At ang huli ay ang bagong skill na Dagger Toss, kung saan naasinta ang target na gustong patamaan ng dagger sa pamamagitan ng paghagis.